So, galing po ako sa gym and pagkabalik ko, dapat kakain ako pero naisip ko, nagpahinga ako saglit tapos naligo. Tapos ngayon naman, kakain na ako. Pero parang kulang kasi yung... Parang gusto ko magluto ng itlog. Samahan niyo ako magluto ng itlog. Parang ang weird na nakikita. Buong itsura ng naka-ano lang ako, naka-shorts. Ito nga. Wait lang. I'm going to cook eggs. I will cook sunny side up eggs. Wait, iwan ko muna kayo dito. Mabilis lang to. Wait lang ah. At kung hindi na, at kung hindi na, ay, naku. Ay! Pasaway. Wait lang. Daig na ikaw ay aking mahalin. Ayun pala, gusto ko ulit mag-thank you sa mga nanood and sumuporta po sa amin. Last event namin sa Clark, yung music festival. Sobrang overwhelming po nung mga nangyari and sobrang daming tao. 70,000 yung attendees. And nababasa ko rin sa Twitter yung mga tweets ng mga casuals na first time kami mapanood ng live and first time then mga 18 na first time din bumiyahe para makita kami. And sa mga casuals na nakaka-appreciate ng performance namin, maraming salamat po sa inyo. Sobrang na-appreciate po namin lahat and super na-enjoy din namin yung event ng sobra kasi napaka-accommodating ng lahat ng tao. Yung mga organizers, sobra, sila Sir Louie, sobrang bait. Even the mga people behind the stage, sa mga taong tumutulong sa amin, lahat po, even the drivers, lahat mga security, sobrang solid. Sobrang smooth talaga ng event na yun, walang naging problem. Sobrang saya. Wait na yung itlog ko, wait.
Wait lang. What was that? What was that? Sobrang saya talaga nung event last. Pagkaupo ko kwento agad. Going back to the story nung Aurora, sobrang solid nung event, sobrang smooth sailing ng lahat. Sobrang saya and sobrang na-enjoy namin. And salamat ulit po sa lahat ng mga pumunta to support us, and of course sa mga casual na sobrang na-appreciate po yung performance namin. Kahit first time lang po nila kaming makita in person. Sobrang solid. Sobrang thank you po for dancing with us, for singing with us sa mga prepare namin performances that night. Sobrang solid talaga. Saya. Mainit ba dito? Well, maganda yung pwesto ng kondo ko kasi sa umaga lang ako natatamaan ng araw, pero pag tanghali, nasa lilim ako, pero yung unit ko hindi pinapasok nung sikat ng araw sa tanghali, but yung parang anong tawag dito, yung balcony ko may konting sikat ng araw kaya maganda, tapos pumapasok yung hangin. Pero ngayon nakabukas po kasi yung aircon kasi sila Naya and si Peachy parang gusto nila laging nakabukas yung aircon. Pag nakabukas yung aircon, natutulog sila malapit doon. So, feeling ko gusto nila laging nakabukas aircon. May kasama, wala si Naya and Peachy. No? Teka, kunin ko lang yung inumin ko, tapos kakain na ako. Go, let's eat. Okay. So, ang kakainin ko po ngayon ay this is sisig tofu with isang sunny side up egg. Tapos may 1 cup ata to ng brown rice. Pero nagluto ako ng 2 sunny side up egg pa kasi parang gusto ko lang. Tapos meron ako ditong tuna. May piercing daw ba ako sa kilay? Actually guys, I think this is the right time. Wala po. Ano lang yun, dinikit lang namin kasi di ba yung damit ko maraming studs. So, naisip ko lang maglagay para bagay. Hindi ako naglagay para mang prank. Like sinadya namin talaga. Pero wala po. Hindi po siya totoo. It's a fake. Parang hindi ko rin po kayang ipatotoo. Kasi pagka thank you po sa nagsisend ng stickers and gifts. Kasi po pagka pinatotoo ko yun, wala nang atrasan. Like, nandito na siya. Pero, parang hindi ko pa po siya makomit eh. Siguro okay na po muna yung dikit-dikit muna. Tsaka baka mabigla yung kasi ang dami ko na dito, tapos meron dito. Pag may mga nakita nga sa akin, lagi nila sinasabi, ang dami mo ng hikaw. Tapos pag nagdugdug pa, actually dito yun.
Kung nagdagdag ako dito, baka nang totoo, baka sabihin ng katawan ko, abuso na ako. So, okay yung dikit-dikit lang. Okay, so kakain na muna ako. Habang sasagot ng mga questions nyo. Uy, sarap ng brown rice ah. Parang malata. Nice. Tanghalian ba yan o merienda? Actually, nagising ako 11. So, pagising ko ng 11, nag-breakfast ako. So, hindi naman ako makapag-lunch kasi kaka-breakfast ko lang. So, after ko mag-breakfast, dumiretso na akong gym. Tapos, pagpunta akong gym, ito na. Ito na yung lunch ko. Yeah, this is my lunch. Bakit? Anong TikTok ni Ken? Anong TikTok ni Ken? Kalbo? Kalbo na si Ken? Ang cute! Sabi ng teddy bear. Dinodog show ako. May TikTok siya, nagpakalbo? As in, totoong kalbo? Wow! May goal! Thank you po. Ano yung goal? Stickers. Ay, oo nga, Manigan. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat po sa mga nag-send ng stickers. Asan na yun? Thank you kay Isaac Cario 11, Malensky, kay Tasha 0817 _, kay Jean Marie 0723, kay Tita Weng for Mahalima, kay Kuruchan BB, kay Kentel Uwu, and kay Jovan Burley. Grabe, sobrang mga familiar names pa rin yung mga nababasa ko. Grabe. Thank you guys. Thank you so much. Kaya, anong ginagawa nyo ngayon? Actually, kanina nga iniisip ko kung magpapahinga ako. Pero parang may energy ako dumaldal. So, nag-live ako. So, after ko siguro kumain and after ng live, magpapahinga lang ako. Tapos, mag-iisip na ako ng next kong gagawin. It's either pupunta sa studio para mag-dance-dance or something. Basta, something productive today. Medyo ang dami ko nung nagawa. Naglinis na rin ako ng bahay. Naayos ko na rin yung mga damit ko. Ay, di ko pala naaayos yung cat litter nila Naya. Tulog sila dun sa living room kasi bukas yung aircon, so nakatapat sila dun sa aircon. Sipag mo today. Dapat pag may oras ka na gawin yung mga gusto mo, gawin mo na kagad.
Kasi pag di ka kumilos ngayon, kailan ka kikilos? Diba? Kailan ka kikilos? Tsaka kakakilos pag sobrang busy ka na, pag natambakan ka na ng trabaho. Tapos, tsaka ka dun magagahol sa oras, dun ka magmamadali pagka kailangan mo na. Dapat habang may oras ka, gawin mo na lahat ng gusto mo. Pag pinansin ako nito, bablock ko mama ko. No! Pag binlock mo mama mo, black ay abot mo. For sure. 1M na si Pao. Oo nga, nakita ko sa TikTok. 1 million followers na. Solid. Ano ulam ko? Ulam ko is tofu sisig with sunny side up egg and canned tuna, then brown rice. And I'm drinking, what do you call this? This is a protein milk. Mag-live ka sa studio? Sorry, hindi pwede. Kayo 1M na si Pablo. Oo nga eh. Congrats. Ano reaction mo sa new song ni Ken? Yung Fake Faces. Actually maganda siya. Nakakaganon. Tapos parang nung nasa Aurora kami, lagi niya yung pinapatugtog sa phone kasi nga nag-i-edit siya bago siya kasi diba nagpo-post siya sa TikTok nun. Ini-edit niya yun. So mayat maya ako naririnig. Parang yung Fake Faces na yun. Parang nung day ata na nirelease yun, nasa Aurora kami, diba? Parang tapos sobrang busy siya ata kasi nag-i-edit siya. Naririnig ko siya noon, nakahiga siya sa kama tapos nag-i-edit siya ng ng mga reels ata or TikTok post niya. Busy siya nung day na yun. Pero oo, maganda yung song. Very sabi ni Justin, very high school vibes. Kain ko yung sili, anghang. Panoorin mo yung TikTok. Sige, mamaya. After ng live. Musta dance class? Masaya! Solid! Grabe. Actually, first time ko mag-attend ng class. Dati ko pa gusto mag-attend, pero kasi nahihiya talaga ako mag-attend ng class. Kasi iniisip ko kasi lahat ng mga ma-attend ng class, sobrang galing na sumayaw. So parang nahihiya ako. Parang
nahihiya ako na sumabay sa kanila kasi syempre yung mga yun sobrang solid na mga mananayaw yun. Eh ako parang ganun. So parang naglakas loob lang ako magsabi kay Kuya Jay na sasama ako sa dance class niya kasi kasama yung mga dancers namin, yung scouts. So, nalaman kong lahat sila pupunta. Sumama ako. Sabi ko, Kuya Jay, sali ako sa class mo kahit sa likod lang, ganun. Sobrang saya. Tapos, yung mga dancers na umattend ng class, sobrang mararamdaman mo yung passion and fire nila na sobrang dedicated sila sa ginagawa nila. Kaya lalong naka-inspire. Parang, syempre hindi naman mawawala yung mga meron mga umattend ng dance class na hindi sila fast learner. Pero makikita mo sa kanila na willing sila na gawin yung best nila kasi alam mo yun, nakikita nila na yung mga kasabay nila sobrang eager din and passionate din dun sa ginagawa. So parang kahit hindi sila ganun ka fast learner, doon nila na-develop yung skill na maka-catch up ng mabilis sa steps kasi nga nakikita nila yung paligid nila is parang ganun din, sobrang in the zone. So parang nararamdaman ko lahat parang Gina G, parang iba't iba man ang hugot yung mga dancers na umattend. Iba't iba man yung mga experiences nila sa dancing. Pero makikita mo na sobrang willing sila dun sa lesson or sa tinuturo ni Kuya Jay, and iba't iba yung ways nila kung paano nila na-absorb yung steps na tinuturo. So parang ang galing, nakaka-inspire and sobrang nakakatuwa sumama sa mga ganun. Sabi ko nga next time sasama ulit ako pagka may free time. So parang ang saya talaga, sobrang fun. Tas lahat ng tao kahit di mo kakilala, hinahype mo lang, ganun. Nakakahiya pero nakakatuwa, inspiring. Ito na naman yung bear. Yung teddy bear. May chismis daw siya. Ano yun? Ha? May kamba... May nabasa ko kanina, sabi, pwede daw palang kumain ng madami kahit nag-gym. Actually, kung nag-gym ka, kailangan mo rin talagang kumain. Kasi, yung mga muscle na tinrain mo, kailangan nila ng nourishment. kailangan mo kumain kasi yung mga muscle na tinrain mo, kailangan nila ng tutulong sa kanila para yung mga pinaghirapan mo mabuild ng maayos. Kasi before, iniisip ko pag nag-gym ka, dapat huwag kang kakain kasi nga nag-gym ka. So parang yung binurn mo, madadagdagan lang, pero hindi pala. Kailangan mo rin kumain ng tama. Kailangan mo kumain ng balanced meal para para yung pinaghirapan mo like mabuild siya ng tama. Hindi yung porket nag-gym ka, porket pinawisan ka, inisip mo parang yan, nakapag-burn na ako, parang okay na to, tapos hindi ka nakakain, tubig ka lang. Parang mali daw yun. Kailangan mo ng protein pa rin, kailangan mo kumain. Anong tawag doon? Parang tama ba? Crash diet. Parang ganun, crash diet. Yeah, importante ang protein kasi yun talaga ang tutulong sa'yo mag-build ng muscle. So, yung last time, yun yung learning ko. Kasi before, puro ako pag nag-gym ako, after ko mag-gym, lang ako,
kakain lang ako ng boiled egg, kakain ako ng ganyung tinapay. So parang kulang yung natatanggap ng katawan ko. So parang napagod lang siya pero hindi siya nag-build. Parang ganun. So dapat tulungan mo rin yung katawan mo na mag-heal siya ng kusa kasi yung muscle na in-stretch mo, kailangan niya ng nourishment para basta something like that, i-search nyo na lang. It's so hard for me to explain because I'm not a teacher, I'm not a gym, I'm not a instructor, but yeah, ganun yun guys. Hirap explain eh. I don't know the exact word, but magpapahaba ka ba ng hair? No. Actually, I plan on making my hair long even before pa. Pero kasi napapansin ko, pagka nagpapahaba ako ng hair, parang yung face ko lumalaki tignan. I mean, hindi naman siya bad thing, pero parang for me lang, parang mas neat akong tignan pagka neat din yung cut ko. Pag clean cut lang yung gupit ko. Tsaka pag nagpa-long hair pa ako, ang dami na naming long hair. So dapat bibigay ko na sa iba yun para hindi kami same. Diba? Para merong identity, each and every one of us. Same, miss ko na rin yung red hair ko. After kong kumain and after ng live, feeling ko si siesta lang ako dito, papahinga, manonood movie, kasi feeling ko gabi pa yung mga training if ever. Sino yung kambal na sinasabi nyo? Sino yung kambal? Ano yun? Ano yung pinindot ko? Teka nga. Kanina pa yung nagsasabi may chismis siya, di naman yung sinishare. When ka magpapakulay ng buhok? Iniisip ko pa kasi kulay na naman. Kaka-black ko nga lang eh. Possible daw magkaroon ng day 3 yung pagtatag finale. Grabe yung day 3 ah. Ano ba magandang topic? Paano kung joke ko lang kung maisip. Actually nga, no, malapit na nga yung pagtatag, no?
Excited na ba kayo guys? Dubai, Japan, tapos finale. Nag-apply ba ako ng moisturizer sa face? Yun ba yung question? Wala po. Kakatapos ko lang po maligo so parang feeling ko. Magtanong kayo ng mga weird questions. Yung mga weird question na pwedeng sagutin. Try natin sagutin. Wait lang, magbabasa lang ako. Thank you po sa mga nag-send ng stickers ng gifts na ano yung goal natin. Kay Stell Your Angel, thank you. Uy, bumalik siya si Natmeka SB. Si Tasha 0817 _ si Sherna, si Kuruchan BB, thank you. Si Kentel, si JYC, Joyce France yung name mo. And si Isaacario 11. Thank you guys for sending your gifts. Kaya magbasa tayo ng mga weird question. Weird question na. Yung pinaka-weird question na pwedeng sagutin. Isip kayo ng malupit na question. Ang English ng water. Wala. Sino ba ako? Weird nga eh. Weird, who's your crush? Ano yun? Favorite color mo sa electric fan? Ano mo naman? Favorite color mo sa electric fan? Siguro yung blue yung LEC. Ayan, naranasan mo na bang nawala? Naranasan mo na bang managinip? Ano daw? Nawala. Oh my God. Nawala. It's gone. Ayan, naranasan mo na bang managinip ng pangyayari tas biglang nagkatotoo? Actually, deja vu yun, di ba? Yung ganun. Deja vu. Yung parang ang nangyari sa dream pero nangyayari siya in reality. Like, thank you, Stellar Angel, sa pag-send ng whale. Parang, normally, it happens like, parang, madalas nangyayari yun. Parang, parang nangyari na to, deja vu. Parang nakita mo na siya sa dreams mo, tapos nangyayari siya in reality. In 5 years, sa tingin mo, anong pinagkakaabalahan mo? Siguro yung onesie. Sinong Disney princess ang gusto niyong makapartner? Disney princess na gustong makapartner. Sino naman Disney princess na pwede kong makapartner? Dami kasi nila eh. Hirap po mag-decide. Sorry.
Favorite color sa Teletubbies? Yung red si Poe. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Poe. Yung pinakabunso. Pinakabunso porket maliit. Siya yung di ba? Pinakabata. Yung bunso nila, si Poe. Yung red. May ex ka ba? Opo. Ang name ko po sa X ay @StelAhero. You can follow me on X po. Meron po ako. Ang name ko po sa X ay @StelAhero. Follow me po. Thank you. Actually, yung Paw Patrol, hindi ko napanood eh. Hindi ko kilala. Alam ko lang yung tsura nila pero hindi ko sila kilala. Naisip mo ba magkaroon ng hosting show? Actually, for now, hindi. Kasi parang parang mas pinaprioritize ko muna yung mga bagay na kaya lang gawin ng hindi sobrang mahahati yung time ko sa group. Parang ganun. Sleep paralysis. Naranasan ko na daw ba? Actually parang, pero hindi lang ako sure kung sleep paralysis ba yun. Nagpupunta ba mga kapatid ko? Nung Holy Week, nandito sila. Dito ko sila pinapunta ng Holy Week. Tapos nag-movie marathon lang kami, ganun. Okay lang daw ba kasali? Kasali siya sa, without honor? Hindi ko na-gets. Still nag-aaral ako, ba't ka nag-live? May... Sensya na. Sensya na. Lang naman ako eh. Pagpalipas oras eh. Malay ko bang nag-aaral ka na ngayon. Send mo na lang sa akin yung schedule mo para hindi ko masabayan. Sensya na. Send mo sa akin yung schedule mo para hindi ko sasabayan. Check ko yung schedule mo para pag nag-aaral ka hindi ako magla-live. Sino ka sa Power Rangers Blue? Power Ranger Blue. Power Ranger Blue. Power Ranger Blue. Unusual na gusto maging pet? Feeling ko panda. Pero bawal di ba mag-alaga ng panda? Sino ka sa anime? Sinubita na lang. Kahit di siya anime. Kahit cartoon siya. Naniniwala ka bang red flag ang mga Gemini? Siguro, depende sa tao. Parang... Paano ba? Parang kahit... Actually, kahit di lang naman sa Gemini. I mean... Paano ba? Maraming red flag sa mundo. Maraming mga bagay na hindi na pagkakasunduan. Pero... Siyempre... Kung may nagawa siyang isang bagay, hindi mo naman agad i-judge yung tao na ganun talaga siya sa isang bagay na nagawa niya, di ba? So parang I don't know. Siguro kung red flag yung mga Gemini, okay lang. Who am I to judge, di ba? Ideal zodiac sign, may ganun ba? Parang sabagay, sabi ko nga, weird question. Mga tanong nyo.
Should I stand SB19? Ako na po ang tatayo. Gusto niyo po ba mag-stand ng SB19? Pet peeve. May bago akong pet peeve. Yung mga pumapasok tsaka lumalabas ng kwarto tapos hindi sinasara yung pinto. Kayo Pag lumabas kayo ng room, pag binuksan niyo yung pinto, make sure isasara niyo paglabas niyo. Hindi yung iiwan yung bukas. Especially pag may mahalagang pinag-uusapan tapos lalabas tapos iiwan bukas yung pintuan. Parang sino magsasara nun? Sino magsasara? Ako, yan bagong pet peeve ko yan. Like, lang naman siya, mababaw lang. Pero kasi pag paulit-ulit, tapos parang, for example, nag-uusap-usap, tapos ilang beses siyang lalabas, tapos ilang beses niyang gagawin niya. So parang, pero naman, di ko naman sila ginajudge. Parang parang nakakanginig lang ng utak minsan, pag palaging ganun. Sino ako sa Powerpuff Girls? Si Mojo Jojo. Pumunta ka ba sa concert niyo? Actually, busy ako nun eh. Baka wala ako sa concert namin. Tas maniniwala kayo. Mas kilala ko Voltes 5. Sino ka sa Encantadia? Si Hagorn. O kaya si Imaw. Still, same tayo ng birthday. Talaga? Wow. Happy birthday. What age ka po mag-aasawa? Aba, malay ko po. Wala pa po sa isip ko yan. Siguro 75 or 80. Siguro okay na yung 84. Pag 84, mag-aasawa na ako. Sino ka sa SB19? Sino ba ako? Siguro ako yung isa sa tech rider nila. Ilang anak gusto ko? Okay ba yung 50? Para maraming mag-aalaga sa akin pag tumanda ako. Mga 15 anak. May plan ka bang mag-migrate sa ibang country? For now, ako, hindi. Pero yung family ko, gusto ko sana ilipat sa ibang country. Kung pwede nga sana sa Japan na parang, kaya lang kasi yung Japan, hindi siya parang US na parang, pag may kamag-anak ka, pwede na silang lumipat doon once maging citizen sila doon. Pero kasi parang yung family ko, parang gusto ko silang ilipat sa ibang country habang ako yung busy dito. Parang ganun. Parang masaya kasi na iniisip mo na lang na okay sila sa isang place, ganun. Tapos parang ikaw focus ka sa work. Tapos papadala ka na lang ng pang-support, ganun. Tapos sobrang okay sila, mga ganun. So parang gusto ko ganun gawin. Parang dalahin sila sa ibang
lugar para at least magkaroon man ng problem dito sa Philippines. Ako na lang mag-isa, parang ganun. Mas madali akong makakakilos. Tapos sila nasa mas safer place. I mean, hindi ko naman sinasabi hindi safe dito. I mean, at least sila nasa mas mas sure akong kampante kasi sama-sama sila tapos parang kompleto, parang ganun. Yun lang, naisip ko lang naman. Sana in the future. Favorite country? Siyempre bukod sa Philippines, Japan. Kasi aminin man natin, marami mang problema dito sa bansa natin, pero ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng dito, ng mga nangyayari. I mean, ang sarap mamuhay ng alam mo kung paano kumikilos. I mean, alam mo yung pasikot-sikot, parang ganon. Pero sa ngayon ang hirap yun, ang daming problems, ang daming aminin nyo kahit ang dami yung problema, di ba, ang saya-saya pa rin ng mga Pinoy. Like kahit maraming problema, pero pagkalokohan, ang galing-galing. Nag-beach ba ako? Hindi po. Sana nga maabutan namin yung Sakura sa Japan. Kasi parang patapos na ng May yun eh. Korea or Japan? Japan po. Ewan ko lang kasi sa Japan parang sobrang accommodating ng mga tao. Parang sobrang, lalo na yung mga senior citizen doon, sobrang babait. Like yung mga kapitbahay ng tita ko namimigay ng mga prutas, yung mga kapitbahay ng tita ko doon. Alam mo yung mga mag-asawang matanda tapos may malaking farm. May farm ng watermelon, may farm ng strawberry. So parang pagka nag-harvest sila, namimigay sila. Ang babait. Tapos laging nambabate. Ganun. Parang lagi ka nilang papansinin, lagi kang kakausapin. Kahit di ko sila naiintindihan, kahit di ako makasagot. Gusto lang nila ng kausap. Ganun. How to be confident like you? Confident ba ako? Actually, iniisip ko lang na dapat paano ba? Actually, hindi talaga ako confident. Sabi nga nila, fake it till you make it. Inaano ko lang, parang iniisip ko lang na hindi, gano'n. Para mawala yung kaba ko, ganyan. Hirap naman. Ba't ang seryoso ng tanong? Pero yung pagiging confident, parang sa'yo magsa-start yun. Siyempre, alangan naman sa katabi mo. Yeah, mind over matter. Kasi minsan, iniisip mo masyado pero ang hindi mo alam, yung mga tao, ganun din pala yung iniisip. Like, sila rin pala, nahihiya, lahat sila kinakabahan. So, pare-pares na kayo ng iniisip, ganun. Tsaka, kung ikaw, iniisip mo yung for example, itsura mo that day, iniisip mo yung itsura mo that day. Actually, hindi ka papansinin ng ibang tao kung anong itsura mo kasi sila, iniisip din nila kung anong itsura nila that day din. Parang iniisip nila yung sarili nila. Siyempre, mas unahin nila yung sarili nila isipin kaysa isipin pa nila yung nakikita sa paligid nila. Parang ganun. Kaya dapat huwag kang matakot kasi ang ibang tao ay busy pansinin ang
sarili rin nila, parang ganun. For example, ako, syempre, bago ko tingnan yung iba, titignan ko muna yung sarili ko kung okay ba ako, ganyan, parang ganun. So, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Be yourself. No one will define you. Only you. You do you. You are what you eat. You. Soldier Wami, you. Pansinin mo ako, broken ako ngayon. Ideal type. Actually, mahirap magsabi ng ideal type kasi sa kalaunan yan, may ideal type ka nga, pero yung mapupunta sa'yo, yung hindi naman ideal type mo. Kasi sabi naman nila, di ba, hindi naman natuturuan ng puso. Paano kung siya yung ideal, yung nagbigay ka nga ng ideal type mo, pero yung nakita mo sa taong yun, wala yung ideal type mo, pero siya yung nagpapasaya sa'yo, siya yung nagpaparamdam sa'yo na sobrang importante ka, di ba? Di mo rin masasabi. It's hard. You can't apply. You can't take on the challenge. You can't deny the fact that it's a fact. Pero ganyan, tama naman din, ha? Kahit sabihin mo na meron kang ideal, marirealize mo din na yung magugustuhan mo parang hindi naman siya ganun, ba't hindi naman siya yung gusto ko? I mean, hindi naman siya yung taong ganun na gusto ko, na ideal ko, pero bakit parang nagustuhan ko siya, parang ganun. Kasi minsan wala naman yan sa, ano mo yun, wala naman yan sa kung ano yung nakikita mo kagad. Nandun yun sa long process kung paano kayo together nag-work or paano kayo together as a, sabi natin, as a couple, parang ganun. Or as someone na, ano yun? Ako na yun. Funny rin daw ba yung bet ko? Actually, hirap nga magsabi. Hindi ko masabi. Pero kung wala rin namang problema. Kung funny din siya, edi parehas kaming maingay. Mag-ingay kami. Pero kung hindi, okay lang rin naman. Kahit ano naman eh. Kasi nga di ba sabi nila, masasabi mo namang siya na yun pagka siya na. Ha? I don't know, parang hindi naman talaga siya. Bakit naging ano na to? Love yung ano nyo, topic nyo. Kit mo Doraemon. Tabi, ako na to. I mean, sa totoo lang parang lagi mong sinasabi, ideal type mo, ganito, ganyan. Pero dadating yung panahon na mapapagod ka kakahanap ng ideal type mo kasi hanap ng ideal type mo, hindi mo alam yung tao palang makakasama mo, yung tao palang para sa iyo is yung mga taong nakakasama mo na ng matagal, hindi mo lang napapansin kasi kala mo hindi sila yung ideal for you. Tapos hanggang sa alam mo yun, hindi mo naman kasi masasabing hindi siya agad ideal for you kung hindi mo pa siya nakikilala, kung hindi mo pa siya nakakasalamuha, parang ganun. Masasabi mo lang yung siguro yung ideal, parang ano lang siya, parang ayun nga, parang iniisip mo lang siya na gusto mo ganito ganyan, pero feeling ko 90-80% hindi rin, or I don't know, wala naman ako sa lugar para magsabi, pero ayun lang yung for me.
In love na to siguro. Kayo nagtatanong kayo, tapos pag sinagot. May nag-chat sa akin, ano daw ang nan-nego ko na sa ka-relation. Siguro may mata. Yun yung nan-nego. Siguro ano, ano bang nan-nego? Siguro dapat humihinga siya. 'Di ba? Yun yung nan-nego. Siguro dapat humihinga. Yan na lang. Mali yung may mata. Ano na lang siguro. Dapat humihinga siya. Dapat humihinga. Yun talaga. Non-nego. Dapat humihinga. Ano daw yung non-nego? Parang ano, parang, paano ba siya explain in easiest? Non-nego yung parang, for example, ako gusto ko ng apple juice. Gusto ko ng malamig na apple juice. Pero sasabihin sa'yo, ay sir, wala po kaming apple juice. Ang meron lang po kami, mango, kiwi, orange, langka, ganun. Sasabihin mo, sige okay lang po kahit ano, basta po ang non-nego ko ay malamig. Kamo explanation ko. Parang, papayag ka na kahit ano, basta malamig. Kasi non-nego mo yun. Non-negotiable. Parang non-negotiable, yun yung hindi pwedeng mawala sa request mo or sa gusto mo. Parang ganun. Tama ba? Non-negotiable. Dapat andun siya. Parang ganun. Parang gusto ko ng juice. Gusto ko ng juice. Pero dapat maraming yelo. Yun ang non-nego ko. Kahit anong juice. Basta punong-puno ng yelo. Ganun. Tama ba yung sample ko? Ang hirap naman kasi explain. Bakit naman kasi pinapag-explain nyo? Tama na nga, bye-bye. Pinatay. Oo nga, ako rin may kasalanan kasi sinagot ko yung tanong. Style mag-end ka na, malulobat na ako. Akin na charge natin. May bagong TikTok si Ja. Sisipag ah. Sisipag yung mag-TikTok ah. Na-inlove ka na po ba? Bakit kayo ba hindi? Yung first time na nilabas kayo sa mundo, na-inlove na kagad kayo sa parents niyo eh. Yun nga yung first love natin, yung parents natin eh. Yun ang first love na na-feel natin. Simula nung pinanganak tayo, yun na yun. Sabi niya, hindi lahat. Sa bagay, may point din naman. Sorry. Ako yun. Sorry, pasensya na po. Ako yun. I mean, ako, first love ko nung pinanganak ako. Habang pinapainom ako ng gatas, siguro, kinikilig ako nun. Kasi buhay na ako sa mundo. First love ko po si lola ko. O, diba? Siya yung lola niya. Kasi siya yung lola mo yung nag-alaga sa'yo. Ever since. Love language ko siguro. Sinabi ko na ito last time act of service. Kung ikakasal daw ako, anong date gusto ko? Feeling ko December para maraming handa. Sabay ng Pasko. Or New Year para may fireworks.
Para tipid. New Year, isasakto ko ng November, sakto ko ng ng December, January, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sakto ng January 31. January 31 ng December 31. Para tipid, di ba? Tapos lahat ng tao, tatama rin ang pumunta sa reception kasi magpe-prepare sila ng handa sa New Year. So, hindi ka na magpe-prepare ng handa sa reception kasi may handa na sila sa bahay nila. Oh, tipid ka. Tipid ka sa handa, di ba? May gender daw bang pinipili ang pagmamahal? Actually, wala eh. If you love someone, wala namang mali dun, di ba? Sa team namin, ang daming mga part ng LGBTQIA+ na sobrang happy nila ngayon sa relationship nila, and sobrang nakakatuwa kasi parang before takot na takot sila na hindi naman takot. Before parang tinatanong ko yung mga mga stories nila eh. Yan sila sila mamamak, mga ganyan. Tinatanong ko yung story nila, paano sila nagkakilala ng mga jowa-jowa nila. Ang nakakatuwa yung mga story nila. So I guess wala namang pinipiling gender ang love. Love is for everyone. Love is for all. Love language na gusto kong ma-receive. Kahit ano. Sasabihin mo ba yun? Sabihin mo ba yun sa partner mo? Gusto kong love language na ma-receive ko this month ay act of forgiveness. Online ako sa IG kanina. Nagka-crush ka na po ba dati? Oo naman, syempre. Diyos ko, yung mga first crush na yun, nagsisimula yan nung elementary. Diba? Nagsisimula yan nung elementary, yung mga crush, mga puppy love na yan. Diyos ko. Sino? Syempre, di nyo naman kilala. Kayo naman, no? Pag sinabi ko ba yung pangalan, kilala nyo. O, di ba? Hanapin nyo lang sa Facebook eh. Hala, crush niya ako. Sabi. Amin ka na sa akin. Asa si RJ? Nasa bahay. Ano ba araw ngayon? Baka nga nasa school pa yun eh. Naging class officer. Naging treasurer ako nung high school. Elementary. Naging treasurer ako nung elementary. Elementary ba? Feeling ko high school kasi wala naman treasurer nung elementary. Treasurer nung ng high school. Tapos naging sergeant at arms. First year high school, wala. Kasi wala pa naman akong friends noon. Second year high school, hindi, first year, treasurer. Parang treasurer. First year. Tapos second year, yung mga sumunod, yun na yung mga naging sergeant at arms. So, ganun. Tapos the rest, wala na. Kasi naging busy na ako nun sa dancing. Kami yung lagi nang na-excuse pag may mga pagka nagpe-prepare na sa competition. So, madalas, yung mga quiz namin, na kami, exempted na. Kasi kami nag-represent ng school. So, excuse na kami sa mga quizzes. Tapos sa exam, may mga may mga plus points. Lalo na pagka nananalo kami sa grand finals, mga ganun. Tatanggap ka ba ng acting project? Oo naman. Wala tayong hindian. Nagpa-practice na nga ako umiyak. Tignan nyo. Diba? Hindi, pero seryoso. Willing naman, pero syempre, depende pa rin sa schedule.
Alam mo, tagal na nung live ko. Sabi ko kakain lang ako eh. Tapos na ako kumain eh. Tuyo na nga yung buhok ko. Ano oras na ba? Mag 5:30 na pala. Anyways, guys. I think kailangan ko na mag-end kasi medyo nakaligtaan ko yung oras. Mag 5:30 na pala. Kailangan ko na muna magpahinga para in case magkaroon ng dance mamaya, nakapag-rest ako. So, ayun. Naano ko naman yung goal ko na makapag-live and kumain. And nakapag-usap pa tayo ng medyo mahaba. Anyways, thank you so much guys. Salamat sa pagsama sa biglaang live. Thank you so much and kung may mga gagawin po kayo ngayong araw, gawin nyo na. Yung mga nagre-review dyan, mga nag-aaral, mag-aral na kayo. Pasensya na kung nag-live ako. Next time ulit pagka nagkaroon ng free time. Sige na, bye-bye na. Thank you sa pagsama. Next time ulit. Thank you so much. Ingat kayo and ingat sa pag-uwi, ingat sa mga alis, ingat sa may gala. And good luck sa may mga ginagawa. Good luck sa mga may exam. Galingan mo sumagot. Huwag ka ma-pressure. Sa mga nasa galaan, ingat kayo. Wallet mo, yung cellphone mo, tago mo. Baka mamaya madukutan ka. Yung mga nasa mall. Bago mo bilihin yan, pag-isipan mo muna kung may budget ka pa next week. Bago mo bilihin yan, isipin mo muna kung kailangan mo ba talaga. Isipin mo muna kung ano yan, luho, want ba yan or need mo. Okay? Yung mga dyan, mga nasa bahay na nag-iisip ng anong gagawin. Hugasan mo na yung plato, kumilos ka ngayon. Hugasan mo yung plato, magwalis ka para di magalit nanay mo. Para payagan ka sa pagtatag finale. Okay? Huwag ka na mapu sa sofa. Kilos. Paliguan mo yung kapatid mo. Paliguan mo yung kapatid mo bago ka humilata. Tsaka yung kumot, tiklopin mo. Ayusin mo yung kama. Tiklop ka ng kumot. Okay? Tapos pagkatapos mo, magsaing ka na. Magsaing ka. Kahit di ka na magluto, si mama mo na yon. Magsaing ka after maghugas. Okay? Sige na. Love you. Joke lang. Sige na. Pahinga na kayo. Tapos na, Gar. Sige, Gar. Bye-bye. Thank you so much. Love you. Bye-bye. See you again next time. Ingat kayo. Love you. Thank you. Take care. 'Cause I care. Care Bear. Bye.